Sanandaan ko kanina. Ano yun? Aray. Balik na tayo sa pinanggalingan natin kanina. Maganda siyang tingnan kung nakikita nyo naman. Kulay blue yung islang bato na yan. Kulay blue yung islang bato na yan. Pero sa gilid ng mga islang bato na yan, mayroong mga nakatagong kwento. Yan yung iingatan natin. Simula nung huling na i-vlog ko ang lugar na ito ay marami na akong nakitang komento tungkol sa lugar na ito, at babalikan ko nga daw yung area na yon kapag maganda na yung tubig at ano nga ba yung totoong itsura niya, kasi mga kalahi nagbublo ang tubig dito sa area na to. Kaya ngayon kahit maraming tao pupunta tayo dyan at i-explore natin yan lugar na yan, dahil hindi lang pala ako yung nakakaramdam, mayroon ding mga followers at subscriber tayo na nakakarinig ng mayroon daw mga babaeng nakaupo dyan, at ang masakla pa doon ay naririnig nila na mayroon daw mga umiiyak na mga tao. Hindi ko alam kung bakit nila naririnig yon, kaya shout out kay Ma'am Jing Siriaco na palaging nakasubaybay sa atin. Ma'am, it's time para balikan natin itong Batuili at i-explore natin itong lugar. So sa ngayon mayroong mga nakikita tayong mga taong nang huhuli ng isda, pero it's time naman para explore natin yan. So sabi ni Mr. Mendoroño, ang taas daw na ito ay naaakyat, pero try natin sa next kapag kasama siya, no? So ano pang hinihintay natin? It's time para explore natin itong lugar na ito. So bali ang kasama natin ang ating body, dahil wala tayong kasama ngayon, ipaparking natin siya dito sa gilid na to at lalakad tayo dyan. Abangan nyo ang aking pag-explore sa lugar na ito at makikita natin yung talagang kakaibang mga formation ng bato, at pwede na ba kaya itong liguan ngayon? Malinis na ba siya? Hindi katulad noon nung huling punta natin. Kaya tara, abangan nyo ang ating vlog ngayon. Ayan, papasok na tayo dito sa isang malaking batuhan dito na tila isla. Kung makikita nyo nga, mayroong mga ilang nangingisda dito, at napansin ko mayroong trailer dito. So siguro maraming taong pumupunta dito ngayon. Bago tayo makarating sa ating pupuntahan ngayon mga kalahi, ay mayroon lang tayong nakita dito. Isang misteryosong bagay na bakit dito lahat nakalagay. Meron ditong mga kumot, kapote. Oh my god, grabe, ang creepy mga kalahi. Tignan nyo. Tapos sa area na ito mayroong mga sako na parang pinaglagyan ng mga gamit ng patay. Tara mga kalahi, samahan nyo muna ako dito bago tayo pumunta doon. May dalawang mata, may ilong, nakanganga. Tignan nyo mga kalahi, diba? Parang galit, parang bubungad pa lang tayo sa pupuntahan natin, mayroon na kaagad na mga nakatingin sa atin. Ngayon bahala na kung saan tayo makakarating. So ano kaya ito? Burot o itong kinakatakot ko eh. Ayan mga kalahi, hindi natin masabi kung burot yan. Ayan, yan. Ayan, so ito ay nami, pero hindi natin siya ma-recognize na nami dahil hindi natin nakita yung kanyang dahon. Kasi once na tinapakan natin yung alinman dito sa area na yan, pag naburot tayo, Diyos ko po, hindi natin kakayanan yan, kaya tinaas ko yung paa. Bagamat mayroon dito tayong mga nakitang nami, ayan, yan yung may mga puso-puso na yan, panigurado burot yan. Ayan oh, kita nyo ba yan? Yung may mga puso-puso na yan, burot yan. So kung gusto nyo makita yung burot, ay pumunta kayo sa aking video na kung saan tignan nyo lahat ng video ko doon, meron doong burot. So napansin ko dito mga kalahi, meron ditong isang mutya ng bagto. So bagto ay part siya ng kawayan, pero kung nakikita nyo, yan oh, pasanga-sanga siya.
Tapos dumiretso dito, umangat na siya. Ngayon ang pinagtatakaan ko, saan na yung pinakadulo niya? Ayan, nakita niyo 'di ba? So gusto ko pa naman sanang pumunta doon, pero mayroon ditong burtayng nakita. Pagkasama natin si Mr. Mendoreño, aakitin natin to. Ayan ang creepy. Siguro may binaon dito. Parang gusto ko siyang akyatin. Parang mayroong humihila sa akin na akyatin ko to mga kalahi. Bakit kaya? Aray! Ang daming mutya dito. Mga kalahi, ang dami akong mutya na nakita. Shout out kay Ma'am Jing. Ito na naman. Mayroon tayong mga nakitang mutya ng kawayan dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, hindi ito normal. Sapagkat itong bagto na to, yan, umikot siya. Tapos umikot pa ganun. Sabi nila swerte daw ito pag nakuha mo. Swerte daw yan sa buhay. Gusto ko sanang pasukin to, pero natatakot ako. Nakapasok tayo mga kalahi. Meron tayong mga nadaanang nagpipiknik dito. Muli, lakas loob tayong babalik dito sa lugar na ito. At meron nga tayong naabutang nagsisisid. Ayun may nagsisisid. Ano yan? May isda din? Sa gilid lang, no? Ayan si kuya, naninisid siya dito. So ang pinaka main purpose natin dito mga kalahi ay libutin at alamin nga ba kung totoo talagang mayroong mga nagpaparamdam dito. So yun, ito yung islang bato. Ayun namamana sila. Itong area na ito dati pwedeng pasukin to, pwede siyang lakarin, kaso wala tayong tulay. Gusto ko rin sanang pasukin to, medyo mahirap yata. So tara, dito naman tayo sa kabila mga kalahi. Kung makikita nyo nung nakaraan, talagang nakakatakot itong liguan, pero ngayon perfect na siya. Makikita nyo naman, napaka lalim na at halatang halata yung kulay na kulay blue. Kaya nga pinili nila kuya dito na mamana ng isda dahil napakayaman talaga sa isda ng lugar na ito. Alam nyo kasi mga kalahi, nung last year mayroon ditong isang insidente na nangyari na dito nalunod yung isang batang babae na halos kalahating oras o isang oras nakuha bago ito. Kaya ganun na lang yung pag-iingat ng mga tao sa pagpunta dito sa lugar na ito, dahil nga misteryoso at nakakatakot talaga yung lugar na ito. Marami na kasing kaso ang nabalitaan na kinuha ng ilog na ito. At ang nakakatakot sa lahat na sinasabi ng mga tao, kung nakikita nyo yang kabayong bato na yan, kapag lumilitaw daw yan, positive na mayroon daw talagang kinukuha dito taon-taon. Yan yung sabi ng mga tao na taga dito. So bagamat napakatagal na ng mga kwento na yon, ay talagang mismong ako nasaksihan ko yung pangyayari. Grabe mga kalahi. May nag-comment sa akin na sir mayroon talagang mga syukoy sa gantong lugar. I-comment nyo nga mga kalahi kung talagang may mga syukoy sa gantong lugar, kasi first time ko rin talagang naka-experience ng gantong lugar, no, na ini-explore ko, na talagang mariit. Kumbaga dapat nga hindi ako pupunta dito ng ako lang, pero swerte natin dahil may mga taong pumunta dito, hindi na tayo natakot. So yan, may nakikita ba kayo? Ayan, ito yung islang bato, makikita nyo naman talagang ang creepy. Mamaya iikot tayo sa kabila na ito upang puntahan itong kabayong bato na ito. Ito talaga yung kabayong bato na ito ang misteryoso, dahil babalikan ko itong video na ito
kapag dumating yung araw na totoo yung sinasabi nila. Kasi nga sabi nila mga kalahi, yung batong kabayo na yan, pag lumitaw yan, positive daw talagang mayroong makukuhang buhay taon-taon. Madalang lang lumitaw itong batong kabayo na ito, kaya kung sakali man sana walang mangyaring masama sa mga pupunta dito. At saka be aware na lang tayo, sa sobrang lalim ng ilog na ito ay hindi natin masasabi kung talagang safe ba talaga, no? Kasi ang sinasabi ng ilan, tulad yan umiikot, nakikita nyo umiikot, para siyang tirahan talaga ng mga syukoy na tinatawag nila o ng mga sirena. Pero sa tinagal-tagal ng panahon mga kalahi, itong bato na ito hindi talaga natinag ito. Yan, itong corona, sabi nga nila ito na yung koronang ginto na lumilitaw daw tuwing Biyernes Santo. So it's time naman para pumunta tayo sa kabila, no? Aakyat tayo dito, didiretso tayo doon at babalikan natin itong lugar na ito para mas ma-explore ko sa inyo yung lugar na ito. Ano bang napapansin nyo dyan? So tara mga kalahi, aakyat tayo dito upang mapuntahan yung kabila na yon. So ano nga ba yung madidiscover natin o ang malalaman natin doon sa lugar na yon? Tignan nyo. Anong tawag sa halaman na to? Ayan. Mayroon siyang bulaklak na maliit lang. Ayan, tapos tumutubo siya sa mga batuhan. I-comment nyo nga mga kalahi. Ayan, ang dami pala nila dito. Ayan, no, tumutubo sila sa bato. Iba-ibang kulay. So mayroong kulay red, mayroon ding dilaw at green. Ayan. Tabi-tabi lang po. Nakakapangilabo talaga mag-explore ng mga ganitong lugar, lalo kapag ikaw lang mag-isa. Kinakabahan nga ako eh. May mga nakasulat dito sa baliti. Pero ang pinaka-imposibleng ginawa dito, yung sa taas na yun, sa pinakadulo, mayroong mga nakasulat na salita. Kahit ako, kung halimbawa trip ko lang na sumulat sa mga gantong lugar, ay hindi ko na aakyatin yan para makapagsulat lang. Ang dami ditong pwedeng sulatan, no? Pero yung pinagtatakahan ko, sa taas, mayroon talagang nakasulat. Ano yun? Pasukin natin ito mga kalahi. Yun nga pala, ayon sa theory ng mga taga dito, noong araw daw ay dating libingan ito ng mga katutubong mangyan, itong gilid na to. At pinag-iingat lahat ng tao na pumupunta dito dahil mayroong burot dyan. So kung nakikita nyo yung mga puso-puso na yan, yan, ayan na mismo. Ayan na mismo yung mga puno ng burot na kinakatakutan natin. Marami pa kasing hindi naka-experience o nakita ng burot. Sa totoo lang, pag nakita nyo ang burot in person, talagang masasabi nyo na para siyang corona ni Jesus. Aray, aray. Ano yun? Putik. Mayroong tunog tayong narinig dito. Parang daong ng isang barko ang aking naririnig dito. Aray. Tabi-tabi lang po. Nakikita nyo ba yun mga kalahi? Sa palagay nyo may kuweba dito. Ito yung palatandaan natin. Yan. Kapag puso, ibig sabihin burot yan. Kinakatakutan yan. Pakinggan nyo. Parang may dumadaong na barko. Naririnig nyo ba?
gagi, first time kong pasukin to mga kalahi dahil sa inyo. So sa nag-request po, ito na yung hinihintay nyo. Meron dito mga tae ng ibon. Grabe, ang creepy naman dito. Ibang klase na yata itong napasok ko. Tapos dito meron tayong nakita. Ano to? Para siyang talbos ng kamote. Pero ngayon lang ako nakita ng ganito. Wala, oo nga oh. Parang talbos ng kamote. Para siyang marijuana. Ayan oh. Makikita nyo. Ano kaya ito? Bakit nila pinutol? Ayan. So i-comment nyo nga mga kalahi ko anong tawag dito. Para siyang talbos ng kamote. Pero mataas yung baging niya. Kinakabahan ako sa pagpasok dito. Baka may mga malalaking ahas dito. Ay, ito pala yun. Oh my God, grabe mga kalahi. Totoo nga. Mayroon talagang isang sementeryo dito. Hindi ko siya malapitan dahil itong area na ito ay punong-puno ng malalaking bato. At may mga burot dyan sa gilid. Nakikita nyo yung mga puso-puso na yan. Dyan pa lang, hindi na natin makikita. Yan, ito yung mga burot na tinatawag ko. Yan, puso-puso na yan. Grabe, kinakabahan ako. Ano to? Oh my God, may malaking bato pa dito mga kalahi. Ay, grabe. So dito naman, matatanaw natin. Oh, ang creepy. Narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba? May mga basura dito na pinangkalat ng mga taong pumunta dito. Oh my God, grabe. So ang creepy ng lugar. Baka mat pwede siyang tampayan, pero ayun, may bumukal dito. Ayun oh, lakas ng bukal. At kung makikita nyo, gumagalaw yung tubig pero walang direksyon. Oh my God, grabe mga kalahi. Ibang klase ito ha. Meron ditong isang bato. Ayan, itong area na ito, sobrang lalim na yan. Kaya once na nadulas ka dyan, kung hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka talaga. So mga kalahi, it's time na balik na tayo. Kakaiba yung pakiramdam dito. Iba yung pakiramdam dito kasi parang may narinig akong daong ng isang barko dito sa area na to. Okay. So balik na tayo sa pinanggalingan natin kanina. Nakakatakot lalo na kung ikaw lang mag-isa. Pag na-experience mo itong gantong pakiramdam, parang kinakabahan ako, parang may sumusunod sa akin na hindi ko mawari. Kung may mga taong nakatingin sa akin. Sanindaan ko kanina. Ano yun? Aray. Balik na tayo sa pinanggalingan natin kanina. Dito ba yun? Dito nga. Mga kalahi, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ha. Alam kong nandito kayo. So sa lahat ng mga viewers, iba na ito. Ay, ito na. Sa lahat ng viewers natin dyan na mayroong mga kakaibang kakayanan sa pagtuklas o pagtingin ng mga kakaibang imahe, ay huwag nyo nang palampasin yung pagkakataon. It's time para patunayan sa kanila at paki-screenshot na lang po, isend nyo sa aking messenger na Mr. Kalahi lahat ng mga pictures at ilalagay natin yan isa-isa at i-review natin yan mga kalahi. Kaya syempre lubos ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa anumang vlog na pinupuntahan ko ay talagang sumasama kayo, no? So ang goal ko dito sa mga vlog ko is ma-explore kayo at maipakita sa inyo yung mga kakaibang lugar at magagandang tanawin dito sa Mindoro. At hindi lang dito sa Mindoro,
balang araw ay makakarating din tayo sa iba-ibang lugar, sapagkat kung dito lang talaga ay sobrang dami nating didiscover. Kumbaga hindi tayo mauubusan dito sa Mindoro. Kaya yun, sa palagay nyo mga kalahi, positive kaya na may mga syukoy dito sa area na ito? Ayan, kung nakikita nyo. Kasi kung bibilangin lang yung mga taong namatay dito, nagsimula daw itong nanguha noong mayroon daw isang babaeng na rape sa lugar na ito. Ang lugar na ito noon ay wala pa yung tulay ng Batuili na yan, at mayroon daw ditong nalunod na estudyante. Pero ang kadalasang nalulunod dito ay mga estudyante. Kaya sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral sa barangay ng Manuot, Batasan, wag po muna tayong pumunta sa mga gantong lugar kung walang pahintulot ng mga magulang. At kailangan kapag pumunta kayo dito, dapat mayroon kayong kasamang mas matatanda sa inyo at siguradong marunong din maglangoy. At sa bawat sulok ng bato na ito, mag-iingat po tayo dahil hindi natin alam kung ano yung kahinanap na natin kapag pumasok na tayo sa lugar na ito. Maganda siyang tingnan, kung nakikita nyo naman, kulay blue yung islang bato na yan. Pero sa gilid ng mga islang bato na yan, mayroong mga nakatagong kwento. Yan yung iingatan natin. Gaano man kaganda ang lugar na ito, malamang kung bago ka pa lang na nanonood ng vlog ko, ay mapapasabi ka ng ang sarap liguan. Sinasabi ko lang kaagad, pwede kayong maligo dito pero magsama kayo ng mga matatanda. Kaya yun lang sana ang hiling ko, na wag nating baliwalain ang mga kwento, lalo na yung mga kwento na talagang kakaiba. Sa mga gilid ng bato na yan mga kalahi, yan yung sinasabi nilang mayroon talagang mga nakatira. Kaya mag-iingat po tayo mga kalahi. Maraming salamat po sa panunod nyo ngayon sa simpleng vlog na ito at sa bonus episode ng vlog na ito. Naway mayroon kayong mga natutunan, nakita at nadiskubre. Kung wala man ako nakita, mayroon akong narinig na isang barko na dumadaong sa likod na yan. Sana ma-review nyo rin, no? So saang part ba ng vlog ko nangyari yun? Paki-comment na lang po. At sa lahat ng mga nakikita nyo, i-screenshot nyo para ma-review natin kung totoo nga ba. Kasi hindi lang siguro mga syukoy, sirena o mga lamang tubig ang nandito. May posibilidad na may mga tao pa ditong nakatira na hindi lang natin nakikita. So paano mga kalahi, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa simpleng vlog na ito. So harinaway meron kayong napulot na kaalaman tungkol sa lugar na ito. It's time siguro para sasabihin kong huling vlog ko na dito sa lugar na ito. Ito na yung last vlog ko sa lugar na ito, dahil naituro ko na kayo dito ilang beses na. Kung may mag-request man, siguro sasamahan na lang nila ako para maipakita ko sa inyo, no? So mag-iingat po kayo mga kalahi, saan man kayong dako ng mundo. Siyempre shout out muna sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal at sa taga-Antipolo, at syempre sa mga OFW natin na patuloy na sumusubaybay, mga magigiting na OFW na tumataguyod sa kanilang pamilya. Mag-iingat po kayong lahat sa inyong trabaho. Sana hindi kayo magkasakit. Syempre salamat sa patuloy nyong suporta, at kung napadpad ka dito sa aking channel ay i-comment mo naman kung saang lugar ka para maging aware tayo at para ma-share ko sa mga tao na isa kayo sa mga sumusuporta sa akin. Malay nyo one in a lifetime na nagkita tayo, di ba? So maraming salamat po, and God bless.